Magandang gabi sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nasa bahay, online. Tunay nga ang ating panahon nagbabago. Painit naman na ngayon ng painit. Dapat tayo naman manampalataya kay Kristo, lalo tayong uminit sa pagsunod sa kanyang mga utos. Dahil wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa kanya. Tayo muna ay manalangin. Inanayahan ko kayong tumayo. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po inyo kaming tinipon at narito po muli ang inyong mga anak upang ialay ang aming sarili sa pagsamba at pakikinig ng mga mensahe. Magbigay nawa ng kaluguran at biyaya sa aming puso at isipan ang mga ipapahayag at aming maririnig ng mga salita. Bigyan po ninyo ng talino at husay ang lahat ng mga gaganap sa gawain. Hinihiling po namin ang iyong patnubay at gabay. Patawarin po ninyo kami sa aming mga kasalanan at linisin sa aming mga karumihan. Ikaw nawa ang aming maitaas at mapapurihan. Handa po ninyo ang aming puso at isipan sa pakikinig at pag-unawa ng mga mensahe, maging nasa bahay online. Nawa ang mga kapatiran parating inyo pong ingatan pangkasama namin ngayong gabi sa aming pananambahan. Pinupuri po namin ang inyong kadakilaan at kapangyarihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Manatili na katayo sa ating pag-awit sa Panginoon. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Welcome po muli sa ating pananambahan dito sa Bethany Baptist Church, Cubao. Tayo po umawit sa Panginoon. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debts to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Amen. At isunod na ulitin po as we gather. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed
be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Amen. Ate po ngayong kamustahin ang bawat isa. Tayo po'y umikot habang inaawit ang Everybody Ought to Know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Who Jesus is. He is the lily of the valley. He is the bright and morning star. He is the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Amen. Maaari po tayong magsukong lahat. Yan, para po sa ating mga announcement and reminders, link paalala po, every morning from Monday to Saturday, ating pong daily Bible blessings. Ayan, via Bethany Cubao Members Group Chat, sa ating Facebook page, at ganoon po sa ating YouTube channel. And midweek service and prayer meeting naman po, yan, every Wednesday po, 7 p.m. Sunday worship service, ayan, every Sunday naman po at 9 a.m. At sa ating tema nitong darating linggo, April 13, ang mataas na tingin sa sarili. Ayan, Roma 12:16. Maling palala rin po, every Sunday ang ating adult Sunday school class. Yan, every 3 p.m. po yan sa Begonia Room. Goy Cubao, meron po silang patuloy namang weekly activities. Ayan, Bible studies every Wednesday and Saturday. At BKBC and Tract Distribution every Saturday. Home Bible study, prayer, fellowship, and worship service naman po sa ating Kamarin. Ayan, every Friday po yan. At sa San Mateo naman po, ay ang kanilang home Bible study every Saturday. At sa Taytay naman po, ang kanilang worship service every Saturday. Yan. At pala rin po ang ating special mission gift giving, yan, every last Sunday of the month. Ganun na rin po ang ating Lord's Supper. Yan. At paalala rin po muli ang ating programang Each One Bring One. Yan. Palagi po yan. Kahit Wednesday po, mag-imbita rin po tayo. Bukod po sa linggo. At tayo po muling tumay lahat. Mangit po tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Stay.
is only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we sing, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone, which God supplies, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Marahil po tayong magsupong lahat. Atin na pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos at patawagin ang ating preacher para po sa gabing ito, Brother Renato Alegre. Muli magandang gabi sa ating lahat. Ang pamagat ng ating paksa ngayong gabi, ang mabuting kriminal. Kaya hindi lahat ng kriminal ay masama. Mayroon din mabuti. Sabi nga ng iba, hindi lahat ng ubod ay maputi. May namumukod tangi. Ang ating teksto, makikita sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 39 hanggang 43. Salita natin na basahin. Ako sa 39, kayo ang sunod. Sabay-sabay tayo sa 43. Inanyayahan ko kayong tumayo sa ating pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi nga dito sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 39, at siya ay inalipusta ng isa sa mga tampalasan na bibiti na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili at kami. At tayo sa katotohanan
ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang narapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito'y hindi gumawa ng anuman masama. Sabay-sabay tayo sa uling talata. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Pagpalainawa tayong Panginoon sa pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo muna manalangin. Salamat po Panginoon Hesus sa mga salitang aming pagbubulay-bulayan. Nawa magbigay hamon at lubos na pagkilala sa inyong kadakilaan at pagkapangyarihan. Nawa ang mensahe ay pumukaw sa puso ng lahat, maging ang mga masama upang magpakabuti at magkaroon ng pag-asa ng langit. Salamat po sa inyo. Nawa inyo kaming kahabagan. Pagkalooban po ninyo ng kaalaman at katatagan ang inyong lingkod sa paghahayag ng mensahe. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Maaari na po kayong umupo. Ang mabuting kriminal, ano po? Kaya nga, huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga sabi-sabi na lahat ang masama ay hindi magbabago. Kailan lamang, ano po, napanood sa telebisyon ito, may nahuling ng hablot ng cellphone, ano po, ng agaw sa isang estudyante. Nabalita sa telebisyon. Maraming nakakita at humabol. Kaya nahuli ang mamang magnanakaw. Nabawi ang cellphone at napag-alaman, labas-pasok na sa kulungan ang taong ito. Dahil sa droga at pang-aagaw ng gamit na may mga gamit. Ano po? Ngunit isang bagay ang kapansin-pansin sa kanya. Mayroon isang bagay na kapansin sa kanya. Nang tanungin ng pulis, ano po? Siya ay umamin sa kanyang ginawang kasalanan. Ilang kaya sa atin ang may ganitong oring katapatan? Kahit na isang magnanakaw, masamang tao, may katapatan din, ano po? At lakas ang loob na aminin ang ating ginawang kasalanan. Bihira mangyari, ano po? Lalo na sa presensya ng mga pulis. Kaya masasabi na kahit pa lang isang talamak na magnanakaw o hold-upper, snatcher, ay may kaunting kabutihan pa rin. Mayroon pa rin kabutihan na titira. Kung kaya sinabi ng pulis, maaring kaya nagnakaw ay nagugutom lang. Ano po? Walang makain at gutom. Ibig sabihin, hindi talagang napakasama. Maaring medyo masama lang. Konti lang. Konti lang. Ito ang ating makikita sa ating teksto, ano? May dalawang kriminal, ngunit isa sa kanila ay nagpakita ng kabutihan at nanampalataya kay Kristo. Mayroon tayong tatlong pangunahing punto. Ang una, sino ang masamang kriminal? Palagay ko naman hindi natin kilala ang pangalan niya. Ano po? Sino ang masamang kriminal? Ang hindi umamin ng kasalanan, masama. Nagtago ng kasalanan. Ang pangalawa, sino ang mabuting kriminal? Ang umamin ng kasalanan. Kaya naghabol ng kanyang
ng kapatawaran. Kahit nakapako na, umamin pa rin upang mapatawad ang kanyang kasalanan. Ang pangatlo, sino ang Panginoon Hesus? Siya ang walang kasalanan na nakapako sa krus. Kaya, sabi nga sa atin unang bahagi, ano po? Sino ang masamang kriminal? Ano? Siya ay masamang tao. Ayon nga sa ating teksto sa Lucas Kapitulo 23:39, sabi nga, at siya ay inalipusta ng isa sa mga tampalasan na bibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili. At kami, ano po, tinawag siyang salarin at tampalasan, ayon sa ating teksto. Ayon pa sa 40 na ating teksto, datapat sumagot ang isa, at pagsaway sa kanya'y sinabi, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos, yaman ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? Ito, pinarusahan din tulad nila ni Jesus. Ano to? Ayon sa ating teksto. Sa 41, at tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, datapwat ang taong ito'y hindi gumawa ng anuman masama. Ano po? Ito, hindi gumawa ng anuman masama at matuwid ang parusa dahil sa kanyang ginawa. Ang salitang salarin, ano po, ay papahiwatig na siya ay hindi lamang isang simpleng nagkamali, kundi isang taong nabubuhay sa kasalanan. Ipinakita rito na may hustisya ang Diyos. Ang kasalanan ay may kaukulan, kabayaran. Opo. Lahat ng kasalanan ay may kaukulang kabayaran. Ngunit sa parehong pagkakataon, makikita rin natin ang habag ng Diyos dahil ang pinakamasama ay may pag-asang maligtas. Ang pinakamasama ay pag-asa pa rin maligtas. Pansinin na hindi lamang pinarasahan si Kristo bilang isang kriminal, kundi kasama pa ng mga tunay na kriminal. O siya pa ang nasa gitna, ano po? Bilang pagpapahayag ng higit na pagpapahiya sa kanya at sa kanyang labis na pagpapakababa. Ngunit pinili ng Diyos, ano po, na ilagay siya sa gitna ng mga tunay na kriminal upang ipakita ang kanyang lubos na pagpapakumbaba. Ito rin ay upang ipakita na siya ay dumating para sa makasalanan, hindi para sa mga matuwid lamang. Ayon nga sa Lucas 5:32, hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga may sakit. Pumarito upang tawagin ang mga makasalanan. Ang makasalanan, hindi ang mga mabubuti. Kaya, lalo siyang nagpakasama. Ayon nga sa ating teksto, hindi ko nababasahin uli ang ating teksto sa 39. Tinuya o inalipusta. Inalipusta niya si Kristo at hindi sineryoso. Sineryoso dahil hindi naniwala
kung sino talaga si Kristo. Ayaw maniwala. Ayon sa 39. At nagpakitang walang takot sa Diyos. Ayon sa 40. Sa ating teksto, ano po? Isa itong babala na kahit nasa binggit ng kamatayan, may mga taong patuloy na tinatanggihan ang katotohanan. Ang puso ng taong makasalanan ay maaring tumigas. Ano po? Tumigas ng husto na kahit nasa harapan na ni Kristo ay hindi pa rin kikilalanin ang kanyang kapangyarihan at kaligtasan. Dahil tumigas nga ang puso. Kaya mapapansin mula rito, ano po, sa presensya ni Jesus, ang taong masama ay maaring lalong sumama. Kahit nga kasama na ni Kristo, ay maari pa sumama. Si Judas, halos ilang taon niyang kasama ni Kristo, kasama. Ipinagkanulo pa si Kristo, nagpakasama. Ano po? Ang Ebanghelyo ay tulad ng tabak na may dalawang talim. Ano po? At dalawa ang maaaring bunga. Mapabuti ang tao o mapasama. Mamimili lamang po. Alin tayo doon? Ang mapabuti o ang mapasama? Nasa atin ang pagpapasya, ano po? Depende sa kanilang tugon. Sa atin tugon. Tayo ay mapapasama kung atin tatanggihan siya. Ano? Dahil lalong titigas ang atin ulo at puso kung tayo tatanggi sa Ebanghelyo. At lalo tayong hahatulan ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan magbago ng buhay kung susundin ang utos, ano po. Ngunit maaari rin itong magdala ng hatol sa mga tumatanggi rito. Ang patuloy na pagtanggi sa Ebanghelyo ay nagbubunga ng panlalamig ng puso. Hanggang sa tuluyan ng hindi maramdaman ang pagkilos ng Diyos sa buhay. Kaya paparusahan ang mga tumatanggi sa pagdating ni Kristo. Ang mga hindi nagkakakilala sa Diyos ay hindi nagsisisalima sa Ebanghelyo o sumusunod sa mabuting balita ay paparusahan ayon sa pangalawang Tesalonica Kapitulo 1, versikulo 8 at 9. Sabi nga, na naghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. At sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus, naghihiganti po sa hindi nakakakilala sa Diyos at hindi nagsisitalima. Kaya paparusahan. Sa 9, na siyang tatanggap ng kaparusahan. Ano pa? Na walang hanggang kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Maghihiganti sa mga hindi nagsisikilala. Ang hindi nagsisikilala, tatanggap. Hindi pabuya, kundi parusa. Kaparusahan. May higit na basihan, May higit na basihan na para
parusahan sila dahil tinanggihan na si Kristo. Yun po, tinanggihan na si Kristo. Hindi labang makasalanan, kundi lalo pang nagkasala. Yung mga tumatanggi, ano po. Ang isang taong hindi nakarinig ng Ebanghelyo ay may kakaharapin hatol. Yung hindi nakarinig, ano po. Ngunit ang isang taong paulit-ulit na nakarinig at patuloy na tumatanggi ay mas lalong may pananagutan sa harap ng Diyos. Mas mabigat ang parusa. Ano po? Ang parusa ay hindi lamang dahil sa kasalanan, kundi dahil sa pagtanggi sa tanging daan ng kaligtasan. Dubli. Ano po? Kaya kung unang pagkakataon nakarinig ng ganitong turo ay huwag tanggihan. Huwag tumanggi, huwag tanggihan, pakinggan. Ano po? O kung marami ng bisis nakarinig at patuloy na tinatanggihan, itigil ang pagtanggi. Maawa sa sarili. At sa halip ay tanggapin si Kristo. Tandaan, tandaan, habang tumatanggi ay lalong nagiging malinaw sa atin ang hatol ng Diyos. Opo. Malinaw na ayaw natin kay Kristo. Kung patuloy tayo tatanggi, ano. Kaya malinaw ang hatol. Ang paulit-ulit na pagtanggi sa panyaya ng Diyos ay parang paglalakad palayo sa ilaw patungo sa dilim. Kaya huwag tayong lumayo sa liwanag. Habang tumatanggi, lalong bumibigat ang hatol at lalong tumitigas ang puso. Nasasanay sa pagtanggi. Ano po? Kaya maging malambot at masunurin sa Diyos. Tanggapin natin si Kristo. Ang ikalawang punto, ano po? Sino ang mabuting kriminal? Sino ang mabuting kriminal? Siya ay masamang tao. Ayon sa ating teksto, hindi ko na rin babasahin, ano? Sa 41 pa rin, sa Lucas 23:41. Inamin matuwid lamang na parusahan dahil sa kanyang ginawa. Umamin. Hindi niya itinagi ang kanyang kasalanan. Bagkus ay tinanggap niya ang makatarungan hatol sa kanya. Tinanggap niya. Ano po? Ipinakita nito na ang unang hakbang sa pagbago ay ang pag-amin ng kasalanan sa harapan ng Diyos. Opo. Hindi natin matatanggap ang kanyang awa kung hindi natin kikilalanin ang ating pangangailangan dito. Siya ang masamang tao, ngunit siya ay nagpakabuti. Nagpakabuti. Sa paanong paraan? Una, siya ay may takot sa Diyos. Hindi tulad ng mga samang kriminal ayon sa ating teksto sa 40. Sa kabila ng kanyang pagiging kriminal, nagkaroon siya ng pagbabagong pananaw na may Diyos siyang dapat igalang at katakutan. Matakot tayo sa Diyos.
Pangalawa ay namin nagkasala at karapat dapat parusahan. Ayon pa rin sa 41 ng ating teksto, hindi siya naghanap ng palusot o dahilan. Ano po? Kundi buong pagpapakumbaba niyang tinanggap ang kanyang kasalanan. Wala nang dahilan. Ang tunay na pagsisisi ay laging may kasamang pagkilala sa sariling pagkakamali. Opo. Dapat natin kilalanin ang ating pagkakamali. Hindi tinatago. Kinilala niya si Kristo bilang matuwid. Walang kasalanan at hindi dapat parusahan. Ayon pa rin sa 41, Sa gitna ng kanyang pagdurusa, nakita niya ang pagkakaiba ni Kristo sa kanila. Opo, magkaiba. Walang kasalanan si Kristo. Ayun ang pagkakaiba sa kanila. Ano po? Samantala sila ay makasalanan na dapat parusahan. Si Kristo ay wala. Nakasama nila ipinako sa krus. Maraming tao ang patuloy na bulag sa katotohanan ito dahil sa matigas sa puso. Kaya kinilala niya si Kristo bilang hari at nakiusap na alalahanin niya sa 42. Ito na basahin ko sa 42. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Simpleng pahayag na Panginoon, alalahanin mo ako. Makikita natin ang kanyang pananampalataya. Mayroon kaagad siyang pananampalataya kahit sa huling sandali ng kanyang buhay. Hindi nagpatumpik-tumpik. Nakakita siyang pagkakataon na magkaroon ng kaligtasan. Nagtiwala siya kay Kristo bilang hari na may kakayahan magligtas. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Tinugon siya. Tinugon ni Kristo ang kanyang pakiusap. Sa 43, sabi dito sa ating teksto, at sinabi niya sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Isang tunay na hindi huli ang lahat. Kaya sa atin hindi ang iba hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa para sa sino man lumapit kay Kristo. Hindi pa huli ang lahat. Ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa atin manggagawa kundi sa biyaya ng Diyos. Kahit ang masama ay mayroong kabutihan. Dahil tayo nga ay nilikha sa anyo at wangis ng Diyos. Sabi sa Genesis 1:1-26. Sabi nga dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat at sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop at sa buong lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Nilikha sa anyo at wangis ng Diyos. Mayroon tayo tulad ng kaalaman, damdamin, malayang pagpapasya, pagiging spiritual at pamamahala sa lahat ng bagay. Sa kabila ng ating mga kasalanan, nananatili ang tatak ng wangis ng Diyos sa atin. Opo. Ito ang dahilan
kung bakit kahit ang pinakamakasalanan ay may kakayahan magsisi at magbalik loob sa Kanya. Dahil wangis tayo ng Diyos. Kaya babalik at babalik sa Kanyang wangis. Sino-sino ang kumilala kay Kristo at tumanggap ng Kanyang biyaya sa Biblia? Sino-sino? Ang mga makasalanan. Opo, ang walang kasalanan hindi tatanggap dahil hindi lumalapit. Ayaw lumapit at pagsisi. Mga maniningil na buwis. Mga babaeng nagbibinta ng aliw. Babaeng nagkaroon ng maraming asawa, sila ang tumanggap ng biyaya mula kay Kristo. Ano po? Samaritano. Mga bata, mahirap na biyuda, may 2 kusing lamang, ano po? Mangingisda at mamamatay tao. Sila po ang tumanggap ng biyaya kay Kristo. Mamamatay tao. Si Pablo, na mamamatay tao. Walang sinuman ang labis na makasalanan para hindi kayang baguhin ng Diyos. Kahit pinakamatindi ang mamamatay tao na bago ni Kristo o ng Diyos. Walang matigas na puso. Ano po? Walang matigas na puso sa nagbabagang kamay ng Diyos. Lalambot at lalambot. Ang Kanyang biyaya ay bukas para sa lahat. Ang nais, magbalik loob sa Diyos. Bukas. Kung kaya, huwag maghusga. Ano po? Huwag maghusga sa mga tao ayon sa kanilang masamang nakaraan, kundi maging bukas sa mabuting pagbabago sa hinaharap. Huwag natin husgahan agad ang mga tao na nais magbagong buhay. Iwasan ang pagiging judgmental. Ano po? Kahit ang pinakamasamang tao ay may halaga sa Diyos, nagbabago rin. May takot sa impyerno. Hindi lahat ng mga ito ay masasama. Dahil sila ay mahirap, masama na agad. Pulubi, jobless o LGBT, adik o biktima ng drugs, ex-convict, masama na, galing sa broken home, o nagbibinta ng aliw, at iba pa. Hindi lahat ng mga ito ay masasama. Madalas tayo mabilis humusga batay sa panlabas na anyo o nakaraan ng isang tao. Kahit saan yan. Pag nakita lang, hinuhusgahan agad. Ngunit sa mata ng Diyos, ano po? Sa mata ng Diyos, ang bawat isa ay may pagkakataon magbago. Opo, may pagkakataon magbago. Hindi natin alam kung paano maaring gamitin ng Diyos ang isang tao. Hindi natin alam kung paano gamitin ng Diyos ang isang tao. Ano po? Na minsan itinuring na makasalanan upang maging instrumento ng Kanyang kaluwalhatian. Ang halaga natin ay nakasalalay sa mga sabi-sabi o opinion ng mundo.
Ang halaga natin ay hindi nakasalalay sa mga sabi-sabi o opinyon ng mundo, kundi sa pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Dahil kay Kristo tayo ay mahalaga. Sapat para sa Kanya na ialay ang Kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya huwag mawala ng pag-asa. May pag-asa pa para sa kaligtasan, gaano man kasama ang isang tao. Opo, huwag mawala ng pag-asa. Patuloy pa rin na ipanalangin natin, patutuhanan at pakitaan ng kabutihan kahit na kriminal. Kahit kriminal pa siya, lalambot at lalambot ang puso pagpatuloy na ipanalangin. Kayang palambutin ng Diyos ang pinakamatigas na puso. Maaring hindi pa lang dumarating ang wastong panahon, darating at darating ang tamang panahon. Kaya tularan natin ang mabuting kriminal. Tularan natin ang mabuting kriminal. Ang mabuting ginawa lamang ang ating tutularan. Hindi ang pagiging kriminal. Ang pagiging mabuti. Lalo na kung hindi pa ligtas. Paano? Magkaroon ng takot sa Diyos. Magkaroon ng takot sa Diyos. Ang Diyos ay apoy na nakatutupok at ayaw niyang may kaagaw siya sa inyong pagmamahal. Dapat siya lamang, ang Diyos lamang ang ating sambahin at mahalin. Hindi sa lawahan. Ayon sa Deuteronomio 4:24. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay isang apoy na mumugnaw, mapanibughuin Diyos nga. Ayan namumugnaw at walang ayaw na may kaagaw sa kanyang puso, sa ating pagmamahal. Ang tunay na takot sa Diyos ay nagdadala ng pagpapakumbaba at pagsunod sa Kanya. Kaya matakot sa Diyos. Magkaroon ng tatlong pinakamahalagang pagkilala. Tatlo. Una, kilalanin ang sarili bilang makasalanan. Lahat tayo makasalanan. Kaya dapat kilalanin natin, aminin natin na tayo makasalanan. Kaya dapat magsisi. Ayon nga sa Marcos Kapitulo 1:15. Sabi dito, at sinabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ayun. Kaya dapat magsisi. Ang unang hakbang sa kaligtasan ay ang pagkilala na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Isang tagapagligtas, si Kristo. Hindi si Superman o si Batman. Si Darna, hindi pwede. Si Kristo lamang. Ang ikalawa, kilalanin si Kristo bilang hari. Ang kriminal ay kumilala kay Kristo bilang hari. Ang Panginoon na bumangon mula sa libingan ay patuloy na naghahari, bumangon upang maghari. Dapat natin ipasakop ang ating buhay sa Kanya. Kaya dapat magsuko ng buhay. Roma Kapitulo 10, versikulo 9. Sabi nga dito, sapagkat kung ipapahayag mo ng inyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Ayun na? Maliligtas. Kaya dapat magsuko ng buhay.
Siya dapat ang nakaupo sa trono ng ating buhay. Ano po? Pangatlo, kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas. Kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas. Kaya dapat manampalataya. Ayon sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigyan niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. Kaya dapat manampalataya at tumawag sa kanya. Tulad ng kriminal na iligtas at alalahanin sa kanyang kaharian. Ang pananampalataya kay Kristo, ang tanging daan. Wala na pong iba. Ang tanging daan, nag-iisa lamang po. Kaya wala kang mapakasalubong na pabalik. Lahat papunta doon kay Kristo. Pag may karoon kang nakasalubong, iba ang pupuntahan nyo. Naliligaw. Ano po? Kay Kristo ang tanging daan sa buhay na walang hanggan. Tulad ng kriminal, tayo ay dapat lumapit sa Kanya at manalig na kaya niya tayong iligtas. Huwag nang magduda. Kaya ni Kristo tayong iligtas. Ayon nga sa ating ikatlong punto, sino ang Panginoon Hesus? Ayon sa ating teksto sa Lucas Kapitulo 23, 42 at 43, sabi nga dito sa 42, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa inyong kaharian. Ano po? Tinanggap niya ang sinabi ng mabuting kriminal. Hindi niya kinontra, kundi sinang-ayunan. Ayon sa ating teksto. Sinang-ayunan. Sino man lumapit sa kanya nang may tunay na pagsisisi at pananampalataya, hindi niya itinataboy. Hindi niya itinaboy ang kriminal, kundi ipinakita ang kanyang habag at kagandahan loob. Ano po? Sa 42 sabi, at sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Pinangakuan ni Kristo ng kaligtasan ang mabuting kriminal. Pinangakuan siya ng paraiso bilang parke o garden at tumutukoy sa hardin ng Eden. Ayon sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 8, at naglagay ang Panginoon Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silanganan, at inilagay niya roon ang taong kanyang nilalang. Ano po? Sa kabila ng isang buhay na puno ng kasalanan, isang sandali ng tunay na pananampalataya ay nagbigay sa kanya ng walang hanggang buhay sa paraiso kasama si Kristo. Hindi ito dahil sa mabubuting gawa, kundi sa biyaya ng Diyos. Manampalataya at tanggapin si Kristo ngayon na. Ang magandang balita ay tulad ng nangyari sa mabuting kriminal. Ang bawat manampalataya nagsisi ng kasalanan at tumawag kay Kristo, ngayon ay maliligtas. Ngayon din. Kaya huwag nang magpaliban dahil hindi alam ang bukas. Walang nakakaalam kung ano ang mayroong bukas. Ayon nga sa Kawikaan, Kapitulo 27, versikulo 1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw. Ayan, ha?
Maraming tao ang nag-aakalang may oras pa sila. Ngunit ang katotohanan ay walang katiyakan ang buhay. Ang pinakamatalinong desisyon ay ang tanggapin si Kristo habang may pagkakataon pa. Ang ngayon magkaiba sa bukas. Kung sa tingin natin ay maaga pa upang lumapit sa Diyos, ngayon, sa tingin lamang po yan. Paano kung bukas ay huli na? Huli na ang lahat. Wala nang pagkakataon. Ang biyaya ng kaligtasan ay inaalok ngayon at ito ay isang paanyaya na hindi dapat ipagpaliban. Tulad ng nangyari sa mabuting kriminal, hindi na kinakailangan ng ibang bagay tulad ng bautismo, pagsapi ng iglesia, o mabuting gawa para maligtas. Dapat lamang ay tunay na pagkilala sa sarili at sa Panginoon, Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas, agad na ligtas. Ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang mabuting kriminal ay walang pagkakataon. Gumawa ng mabuting bagay o gawa o sumapi sa isang relihiyon. Dahil nakapako na nga sa krus. Paano pa siya bababa? Huli na ang lahat. Kaya humabol pa siya. Inamin niya na siya ay makasalanan. Sa kanyang pag-amin, tinanggap siya ni Kristo. Dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya habang may pagkakataon pa, tanggapin natin si Kristo. Bilang panghuli, at mga hamon na rin, tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas, Panginoon at Hari ng buhay. Tinanggap at kinilala na ba natin siya sa mga aspetong ito? Ang tunay na pananampalataya ay may kasamang pagsuko ng kanyang pamamahala. Huwag nang magpaliban. Dahil kahit ngayon, tulad ng mabuting kriminal, ay maaring maligtas. Ang paanyaya ni Kristo ay para sa lahat. At ito ay isang agarang paanyaya at agarang pagtugon. Walang kasiguraduhan ang bukas. Walang kasiguraduhan ang bukas. Ngunit, tiyak ang kaligtasan para sa mga sumasampalataya ngayon. Ang buhay ay maikli. Ngunit ang desisyong gawin ang tungkol kay Kristo ay may panghabang buhay na epekto. Habang may pagkakataon, may pagkakataon pa, piliin natin siya. Magandang gabi. Tayo'y manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, inyo po pinatawad ang aming mga kasalanan. Kahit ang masamang kriminal, inyo rin pinatawad dahil kinilala niya na siya ay makasalanan. Tunay na kahit masamang tao, kapag nagpakabuti, inyo pong kinahabagan. Salamat sa pagpapala na tinanggap at tatanggapin ng nais, magpakabuti at umaasa ng inyong habag. Nawa ang wala pang Kristo sa kanilang buhay ay kumilala rin tulad ng mabuting kriminal upang maranasan nila ang tunay na kaligtasan.
Aming pinasasalamatan ang inyong kadakilaan, Panginoon. Ito pang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Sa ating pagkakaloob, ayon sa ating teksto, ang mapagtapat sa kakaunti ay ayon sa ating teksto, Lucas Kapitulo 16, versikulo 10 at 11, sabi nga si 10, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Sa 11, kung kayo ay di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Ibigay po natin sa Panginoon ang pinakamabuting handog. Tayo'y manalangin. Salamat po, Panginoon Hesus, sa iyong pagpapala na pinagkaloob sa amin. Tunay nga na ikaw ay makapangyarihan, nawa gabayan. Ikaw ang gumagabay sa amin sa araw-araw ng aming buhay, sa aming pagkakaloob, pangunahan at hipuin ang aming puso upang ibigay at magkaloob ng may pag-ibig at kagalakan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Tayo magpasalamat. Salamat po, Panginoon Hesus, sa mga natapos namin pagkakaloob. Nawa ang salaping aming nakalap ngayong gabi ay iyong pagpalain at magamit nawa sa bahay, sambahan ng naayon sa iyong kalooban. Kayo nawa ang magbigay ng kalakasan ng bawat isa at upang patuloy kaming magkaloob ng bahagi sa aming tinatangkilik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Nanyaan ko po muling lahat magsitayo para sa ating huling awitin, itatawid sa landas. Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, makasang luha na tumatangal, pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsa'y nalalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw, nalulumbay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nalalamig, kahit na ayos sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Ang ibig mo'y hindi magwawakas, kalingap mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas, panatag nga tiyak, itatawid mo sa landas. Kung sa tadhana'y dinay sambuhin,
sa gabalang sinasapi. Ikaw ang siyang tatawagan sa ako'y apawan ng pag-asang kailan may dulutbo. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nanlalamig, kahit na ayos sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Manatag nga tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid, ililigtas, ihahatid hanggang wakas, hanggang wakas. Kahit magunaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong nanlalamig, kahit na mayo sa daang magkabilay bangin, ikaw pa rin, O Diyos, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, O Diyos, ang siyang nagbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag nga tiyak, itatawid mo sa landas. Itatawid mo sa landas. Tayo manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensahe at aral na aming tinanggap na nagbigay kagalakan, kalakasan ng aming espiritu. Tunay nga na ang pribilehiyong ito ay agad isagawa upang mapatawad sa mga kasalanan ang nais sumunod at kumilala sa kasalanan. At madama ang inyong kadakilaan. Nawa huwag husgahan ang tao nang ayon sa kanilang masamang nakaraang, kundi maging bukas sa mabuting pagbabago at makita ang pagbabago. Nawa ang masama ay magpakita ng pananampalataya at magsisi ng kasalanan at tangkapin si Kristo. Tumimunawa sa aming puso't isipan at ipamuhay ang hamon na magpakabuti. Salamat sa lahat ng mga gumanap at kabahagi ng gawaing patuloy nawa natin lahat maranasan ang pagpapala ng Panginoon, maging ang nasa online. Ang mga samot dalangin, nawa kung inyo pong lulubin, inyo pong tugunin. Sa aming pag-uwi, ingatan po ninyo kami makarating ng ligtas sa aming mga tahanan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.